Para sa akin, kung tanggalan mo ng PSG si BP Inday Sara, para mo na ring tinanggalan ng karapatan ang lahat ng mga Pilipino na bumoto kay BP Inday Sara Duterte. And Duterte na isa sa namumuno ng ating totoong pinipilaban. May mga taong gustong sisira sa atin but hindi yan sila magtatagumpay dahil tumatakbo lang naman sila yan sa politika dahil sa pera. Tayo, tumatakbo tayo para sa bayan, hindi dahil sa pera. Ang eleksyon, hindi negosyo. Dapat ang eleksyon, yan yung time na ipalabas ang mga boses ng ordinaryong mga kababayan, lalo na sa Sarangani at sa buong Pilipinas. I'm not just calling lahat ng mga PDP members na magkakaisa tayo. Dahil ang totoong PDP, ayaw na mag-separate tayo. Ayaw nga nating mawala ng isang membrong PDP. Pero yung mga PDP na gusto ng gulo, yan ang mga fake na PDP. Pera lang ang habol niyan. So, again, nananawagan ako not only in my province, my beloved province of Sarangani, but sa buong Pilipinas na lagi nating isipin yung panawagan ni Tatay Digong na suportahan ang lahat ng mga senator na kanyang inendorso. At huwag nating kalimutan ang mga senator na pumirma ng impeachment. Kaya kita mo sa damit ko, no to impeachment, protect BP Inday Sara. Dahil pag manalo ang ating kalaban, yung mga taong baka nakalimutan natin yung mga pumirma ng impeachment, pag nakalimutan natin yun, sure tayo na titirahin na naman tayo after the election. So, itong laban natin, hindi ito laban hanggang ngayon 2025. Laban ito, preparasyon to nating mga Duterte sa 2028 dahil ayaw nating hindi manalo si Inday Sara ng pagka-presidente. Ang laban natin, lahat ng mga vlogger sa Pilipinas na naniniwala na tatak Duterte, tuloy-tuloy ito. 3 taon tayong magsama-sama. Bahala na. Hanggang hindi uwi si Tatay Digong, hindi tayo maubusan ng gana na andito magpe-pray everyday. So, God bless sa lahat ng mga kababayan, na lalo na sa makasama ko sa PDP Reforma, Partido Reforma na nagkakaisa para ipaglaban ang korupsyon sa ating bansa sa Pilipinas. Makikita nyo naman siguro that the dumper party list, ang ating mahal na congresswoman si Claudine Bautista Lim. Ang papa niya si Congressman Claudio Bautista ng Davao Occidental. Nakita naman natin sino siya? Andoon sa likod ni BP Inday Sara. Hindi siya iniwan. Kasama ang dumper, kasama ang Davao Occidental na sumusuporta at nagbibigay lakas sa mga pamilyang Duterte, not only for Tatay Digong, but of course, kay BP Inday Sara na mahal nating maging presidente sa 2028. Thank you. Congressman King. Thank you. Congressman King. Kamakailan na po lumabas po yung balita na tinanggalan na po ng PSG itong ating BP Inday Sara. Ano po ba yung magiging opinion po doon masasabi niyo po? Para sa akin, kung tanggalan mo ng PSG si BP Inday Sara, para mo na ring tinanggalan ng karapatan ang lahat ng mga Pilipino na bumoto kay BP Inday Sara Duterte. Para mo na ring gusto mo siyang ipapatay talaga. Dahil kung wala kang security, normal, anyone can hit you. Anyone can harm you. Anyone can I would say, can assassinate you kung gusto. Dahil wala ka ng security na tama. Saan ba ang utak ng mga tao na yan? So dapat kasi, tayong mga Pilipino, yun yung lagi kong sinasabi. Hindi tayo lagi lang na mag-like, mag-share. Dapat kasi, pag may panawagan na tayo ay mag-prayer, lumabas kayo dyan. Hindi naman yan panggugulo ang ginagawa natin. Hindi lang natin gusto ang mga ginagawa ng mga ng gobyerno ngayon, ng panggigipit nila, not only sa pamilyang Duterte, kundi sa ating mga Pilipino. Kaya nga nilang gipitin si Inday Sara. How much more tayong mga ordinaryong mga vlogger, tayong ordinaryong Pilipino, tayong mga mahihirap. Pero lagi nating tandaan, mga kababayan ko,
tayo ay bumubuo ng 90% ng mga mahihirap at naniniwala na ang Duterte ang susi para sa ating kasaganahan, para maalis tayo sa kahirapan. Kaya magsama-sama tayo. Kaya nating talunin yan sila. Kung magkaisa ang lahat ng mga mahirap, kaya nating talunin ang gulayat dahil tayo ay David na naniniwala kay Duterte. Ano lang po, Congressman King. Sa iyo po ba plataforma, may maasamputin po ba kami mga vlogger na makakatulong po rin para sa amin? Kung ako ang manalong congressman, alam nyo naman, uupo talaga ako sa Sarangani Province kung magkasama ang lahat ng mga Duterte sa Sarangani. Maniwala kayo, July 1, uupo akong congressman at ako ang isa sa unang magbigay ng privilege speech at tatayo para sa lahat ng mga vlogger kahit anong mangyari. Nasa sa inyo yung ako dahil kasama nyo ako since October, November, December, January. Na-remember nyo? Hindi tayo nakapasko dahil andun sa EDSA. Lalaban tayo, maraming fake na yun na vlogger. Pero mukha natin, alam natin kung sino yung mga original vlogger. Ako ang tatayo sa Kongreso na lalaban sa mga vlogger na hindi fake news dealer. Ano yung magiging opinion, naging opinion nyo doon sa pagtawag ng mga vlogger sa TRICOM kanina, ang hearing? Para sa akin, yung pagtawag sa TRICOM, alam naman natin na hindi fair ang nangyayari doon. Nakita nyo naman na may mga purpose kasi yan, bakit kayo pinapatawag. So, para sa akin, it's good to join them, but meron tinatawag natin na disadvantage din dahil minsan ang karapatan nyo ay naibabiolate. Pwede kayong i-kulong, pwede kayong i-contempt agad. Sana, fair lang sana ang ating Kongreso dahil alam naman natin na ang Kongreso ay hindi 200, 300 na tao lang. Ang Kongreso ay bumubuo ng ordinaryong mamamayan. Buong Pilipinas kaya tinatawag yung House of the People. Sana hindi kalimutan ng mga taga-Quadcom, Tricom, Dualcom ba yan, o single ba yan sila ng mga komite. Sana lagi niyong isipin, ang tao ay nakikinig at tumitingin sa inyo. Akala nyo, mananalo kayo ngayong eleksyon? Bantayan nyo. Galit na galit ang tatak Duterte. Ang mga mamamayan gusto ng reforma. Salamat po. Sir, ano pong masasabi niyo po tungkol doon sa mga paraphernalias na para sa Comelec na gagamitin sa Mayo? Hindi po na diretso sa Comelec, kundi bagkos na ilagay sa isang Bahay sa Dumañas. pribadong lugar. Pribadong Kung isipin natin, hindi naman ako lawyer, but na-remember nyo yung manual pa lang ang ating eleksyon na yung mga paraphernalyas na yan, binabantayan nga yan ng army noon. Nilalagayan siya sa treasurer's office. Na-remember nyo? Nilalagay yan, sinisilyuhan yan, pinapadlakan yan. Anong nangyari ngayon na nasa sa loob ng isang subdivision? Hinawakan lang ng ordinaryong tao. Dapat kasi, ang susi na nakahawak niyan, ang provincial treasurer, ang municipal treasurer's office, dahil sila dapat kasi ang mag-keep niyan. Dapat kasi nasa gobyerno siya na facility. Dahil yan na naman ang rason na makikwestiyon naman natin ang resulta ng eleksyon. Bakit andyan ang mga paraphernalia na alam natin yan ang count ng ating boto. Yan ang isa sa pinaka-importante na paraphernalia ng ating pagboto. So, paano nila i-explain yan? So, panawagan po sa ating mga kaibigang Comelec na sana po i-check nyo yun kung gaano katotoo yung balita na yon. Dapat kung may mga taong sumasabwat nagsabwatan para guluhin ang eleksyon, hindi natin yan siya papayagan mga vlogger. So, alam naman natin, tayong mga vlogger ni Duterte, fair tayo eh. Kung mayroon lang taga-Comelec na mag-explain sana kung anong nangyari, we are there to question them. Dahil fair tayo eh.
tinuruan tayo ni Tatay Digong na maging fair. So, ngayon, sana manawagan tayo sa Comelec kung gaano katotoo yun at sinong dapat managot sa ginawang violation na yun. Congressman, follow up lang. Anong masasabi niyo po doon, Congressman, na yung nakitang mga paraphernalia, malapit na sa Tingog Party List Office? Anong masasabi mo dyan? Diyan sa Maldivanas, malapit na po eh. Diyan sa may Dumanlas, nakita naman natin, andyan ang Tingog Party List. So, diyan natin makikita na dapat, sana, ay dapat magbigay ng explanation ang Comelec. Dahil ayaw naman natin silang pangunahan. Baka sabihin naman tayo, ipipick news na naman tayo sa nila. Pero ang panawagan ko, klarong-klaro, mula sa tumatakbong congressman ng Lone District ng Sarangani Province, nananawagan ako sa ating mahal na Commission on Election na bigyan natin ng pagkakataon na mag-explain kayo kung bakit andoon nga daw malapit sa opisina ng Tingog. Dahil mayroong nakuha ng mga videos, may nakuha ang ebidensya. So kayo ang magsabi na hindi yan totoo at mag-explain kayo sa taong bayan. Dahil ang taong bayan, kung unang lumabas yan dito sa Davao, paano na lang kaya sa mga lupalop ng buong Pilipinas? Dahil nangyari na nga yan dito sa Davao eh. Ngayon lang, marami lang vlogger dito or individual concerned citizen na nagpalabas ng video. So, do you believe na sa Davao lang yan nangyari? So, dapat i-check na yan siya dahil kung if ever questionable yung nangyari na yan, baka meron talagang pinaplano sila na kasabwatan sa eleksyon. So, yan ang aking ano. So, we'll wait kung ano para sa akin. If there is God na pinapaniwalaan natin, siya ang nakakaalam talaga kung ano ang gusto niya kay Tatay Digong. Una sa lahat, nakita ko na nangyari nga yan eh. Pero nakita mo na nag-unite tayong mga Pilipino. Marami ang nahimasmasan na mga Marcos. Nakita mo, taga Ilocos, united para kay Duterte. Mga taga Luzon, united na sila kay Duterte. Ang daming ayaw kay Duterte, pero nakita nila na tayo ay nasa tama na side. Tayo pala ang hindi, mga abusado sa gobyerno. So ngayon, ang nangyari, majority sa Pilipino ay talagang nasa ating panig na. So panawagan ko rin, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tatay Digong will be home soon. Dahil ang Amerika, ang China, ang Russia, at maraming malalaking mga countries ay naghihintay lang ng tamang panahon para pauwiin si Tatay Digong. Dahil naniniwala naman tayo sa mga best lawyer, ICC lawyer niya na kaya, sabi nga niya, kaya niyang pauwiin si Tatay Digong. So, I believe makakauwi siya and huwag kayong mawala ng pag-asa dahil he will be home soon. Yan ang aking nasa puso dahil hindi tayo nagkulang ng ating dasal at panalangin. Moro, Kristiyano man or lumad ay nananalangin na mapapauwi na si Tatay Digong, si Ninong Rodi. May harap natin ngayon si Mr. President Bongbong Marcos. Ano naman po ang mensahe niyo sa kanya, sir? Ang mensahe ko lang sa kanya ay magpa-hair follicle na siya. Yan lang ang request ko. At para malaman ng lahat na dami kasing issue na siya nasabing gumagamit siya ng droga. Bangag siya lagi, drogista siya ang protektor ng lahat ng drug lord dito sa buong Pilipinas. Para sa akin naman, kinukumbinsi ko rin siya na pagbigyan ang ordinaryong mga mamamayang Pilipino tulad sa akin para mabigyan din siya ng chance na i-depend ang kanyang sarili na negative nga siya. Dahil sa hair follicle test kasi, malalaman talaga na gumamit ka ba ng droga for last year, for the last 10 years, the last 20 years. Dahil kasi, pag presidente ka kasi, dapat wala kang bahid ng anumang droga. Dahil kung makita kasi na positive siya whatsoever, ang mangyari sa kanya ay ma-questionable ang kanyang pagka-presidente at impeachable offense yan siya. Yun yung kinatakutan niya. Dahil isang positive lang yan, wala na. Si Inday Sara na ang maging presidente. Tama. Yan ang totoo. Kaya takot siya.
Sir, may tanong po ko, sir. Bakit po hindi po natuloy doon ang rally na BBM at Senator Pacquiao doon sa Tinsan doon? Hindi natuloy dahil nagrally kasi kami doon. Ang dami namin. Kaya naman. Inulan namin talaga ang buong Sargent. Sa Sarangani, ang daming taong sumama sa akin, sa Jensan din, ang daming tao sa South Cotabato din. Alam nila na baka mapahiya sila. At mainit na masyado ang mga taga Sarangani sa kanilang partido. Actually, masaya ako dahil nakita ko na united ang mga kababayan ko sa Sarangani. Para kay Tatay Digong at para kay Inday Sara. So para sa akin, no to impeachment. Tumatayo pa rin ang Sarangani province at bring him home. Bring Tatay Digong home very soon. Salamat po. Ay Duterte para hindi ka matrending sa iyong amo na kilala mo na. Si amo mo si Tambaloslos. So, pumunta ka dito. Ito yung magpapabigay ng 100% na Duterte ka. Dahil lahat ng tao dito, solid Duterte ito. Yes. Dahil kung may tao dito papasok na hindi Duterte, masusunog siya. Dahil Lalo fake mo. siya na tao. Yes. Bangag siya na tao. So, pumunta ka dito at magpirma ka dyan, I challenge you. Para mapakita natin na totoo kang Duterte. We'll see what will happen. Sir, okay lang mag-ask ng question. Yes. Sir, I'm Maris Rosales from RN Balita. So, sir, sa t-shirt na po may nakasulat no to impeachment. So, ano po yung mensahe sa mga congressmen na pumirma kamakailan for impeachment? Ang mensahe ko sa kanila, lalo na kay Steve Chongbian Sulon, na congressman ng Sarangani Province, Special na pumirma, mention, bantayan mo ang boto mo. Dahil alam ko, ang buong Sarangani Province ay galit. Hindi lang sa iyo, but sa lahat ng mga congressman na pumirma ng impeachment ni Inday Sara. Dahil laging may explanation na pumirma daw sila dahil gusto nilang tumulong sa kanilang distrito. Especially sa Sarangani Province. May balita na nagsabi ang kampo ni Steve Chongbian Sulon na pumirma lang siya dahil gusto niyang tumulong sa mga taga Sarangani. Ang tanong ko sa mga taga Sarangani, nakatanggap na ba kayo ng pera ng impeachment na 150 million? Inikot ko na ang buong Sarangani kaya wala na akong boses. Ang sagot at sigaw ng mga Sarangan, wala pa silang natanggap na pera ni piso. So, saan ang pera na yun na 150 million? Kung ano ang nangyayari sa Sarangani, yan din ang nangyayari sa buong Pilipinas ng mga tao at congressman na pumirma ng impeachment. So, ang tanong ko sa kanila, bakit kayo hindi nangangampanya ngayon? Bakit kayo hindi lumalabas sa inyong headquarter? At tanong ko, bakit ang lalaki ng mga poster nyo, ang laki ng mga mukha nyo? Ang dami ng pera, ang impeachment na pera na punta sa poster. So, kaya hindi nyo magugulang ang taong bayan ngayon. Kilalang kilala kayo na against kayo kay Duterte. Kaya sabihin ko sa inyo, mananalo kami ngayong eleksyon. Kaming tatak Duterte at taong bayan na mahihirap. Dahil mayaman yan sila. Lahat ng mga congressman na pumirma, milyonaryo yan sila. Ako lang ang tumayo na taga Sarangani na mahirap. Ngayon, tatalunin ko si Steve Gulayat ni King Bilimak ng Tagaglan, Sarangani Province. Na inaanak ni Tatay Digong. Mabuhay! Si Tatay Digong! Mabuhay!